Ngayong gabi, Nasa krisis ba ang buhay mo ngayon? lubog sa utang. Natuto na rin ako magsugal noon dahil nga sa gusto ko talaga magkapera. May malubhang karamdaman. I were given 5 years to live at that time. Gapos ng kahirapan. Mangangalog ako sa mga classmate ko, penga akong piso. Paano nga ba sila nakabangon mula sa matinding pagsubok? Tunghayan ang kanilang kwento sa Panahon ng Krisis. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. I'm Eric Totanes. At ako naman, si Sonja Kalit. Alam mo, Sonja, sa panahon ngayon, iba't ibang krisis ang ating kinakaharap. Mayroong energy crisis, political crisis, at maging sa ating mga personal na buhay. Tama ka dyan, no? Pero sa gitna ng bawat krisis ay may Diyos naman na handang magbigay ng pag-asa, pagbabago at bagong simula, gaya ng naranasan ni Raymond. Kaya let's watch his story. Bilang panganay po sa apat kami magkakapatid, ramdam ko po yung hirap ng pamilya namin. Kaya sa ayaw ko man sa gusto para may makain, dekwat dito, dekwat doon ang ginagawa namin. Basta may mapagkakaperahan, may maibibenta, talagang niyanakaw po namin. Bukod sa pagnanakaw, natuto na rin si Raymond ng iba pang bisyo. Nung panahon din na yon, dahil nga ako naging mapaghangad sa pera, natuto na rin ako magsugal noon. Dahil nga sa gusto ko talaga magkapera. Takot ako magutom. Kahit anong paraan gusto ko talaga magkapera. Lumipas ang ilang taon, nagtrabaho bilang isang karpintero si Raymond at nagkaroon ng asawa at 2 anak. Subalit hindi pa niya nabibitiwan ang dating bisyo, panibagong bisyo na naman ang kanyang sinubukan. Nung nagustuhan ko naman hanggang sa magka-adik-adik na ako sa sabong. Mas lumala yung aking paghahangad sa pera kasi nga noong una talagang ang pagkasabong pala ang pagkusugal sa una ko lang padadamahin. Sa kabila ng pagpupusigi ko magtrabaho, para ka akong dadanasin pa ng anak ko yung hirap na inabot ko. Para ka akong hindi maganda nangyayari talaga. Yung ayaw na ayaw kong madanas ng anak ko, parang mararanasan nila yung hirap na dinanas ko. Isang araw, naimbitahan sa isang church service ang pamilya ni Raymond. Nag-pray din naman ako na talagang, Lord, pabawiin mo lang ako, pero hindi na ako pusugal. Pero ganun pa din, ikot pa din. Talagang ang utang ko sang katerba na. Pero hindi alam ng misis ko, gawa ng kasasabong. Talagang ano-ano na nangyayari sa loob sa bunga. Talagang hirap na loob ko. Dahil nga gusto ko makabawi. Habang lugmok sa kahirapan at bisyo, kinatagpo ng Diyos si Raymond. Sa kabila ng ingay na gadon, may narinig akong tinig na sabi niya, Raymond, mas malakas pa ang palakpak mo diyan sa sabungan kaysa sa church. Parang natigilan akong bigla noon. Noong oras na yon, parang binuhusan akong tubig na malamig. Kasi parang bang nabaliwala sa akin yung pagkaani ko sa sabong. Parang gusto ko nang tumigil kahit hindi ako makabawi ng oras na yon. Kahit na ang dami ko natalo, ang dami ko utang. Parang sa isang kisap mata, parang siyang parang yung paghahangad ko talaga magkaperang bigla nawala. Dahil sa tagpong ito, buong pusong sinuko ni Raymond ang kanyang buhay sa Diyos. Binitiwan niya ang dating mga bisyo at nagpatuloy ang kanyang pagbabago. Natutunan ko na hindi dapat pala umasa sa anumang bagay na meron tayo. Kaya nga yung paghahangad ko sa pera talaga noon, talagang nawala na siya. Pero mabuti ang Diyos kasi talagang yung aking pag-asa ay sa Kanya nakatuon. At nababasa ko din naman na hindi niya tayo papabayaan, hindi tayo iiwan. Nang tumigil sa mga bisyo at nakapagtrabaho, unti-unting nabayaran ni Raymond ang kanyang mga utang. Natuto na rin siyang magbigay sa Diyos at tumulong sa iba. Yung mga ganong hirap, naranasan ko kaya naunawaan ko yung sitwasyon nila. Kaya ang ginagawa ko ngayon talagang tulong pinansyal, tulong material, pero lalong-lalo na salamat sa cell group namin. Ang sarap pala sa pakiramdam nung mga ganong nakakatulong ka sa kapwa mo. Na dati ikaw ang tinutulungan, ngayon ikaw naman tumutulong. Bilang ganti sa ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Sa takbo ng buhay ni Raymond,
Isang mahalagang aral ang kanyang natutunan mula sa Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, talagang siya ang nagbabago ng buhay. Kaya dahil kasi dati, kahit anong pilit ang gawin ko, anong pagsisikap ang gawin ko na magbago, talagang hindi ko naman kinaya. Talagang yung ating pag-asa lang sa ating Panginoon, siya lang talaga ang nakapagbabago ng buhay namin. Tanging siya lang. Hindi ko kaya sa sarili kong lakas, sa sarili kong galing. Hindi ko naman talaga kaya. Pero ang ating Panginoon, talagang kayang-kaya niya. Grabe, Eric, no? Kasi mula sa pangdedekwat and yung sugal, actually, I think madaming Pilipino makaka-relate yung mga pangarap natin nakaangkla sa sabong. You know what I mean? It's like Filipino men's hopes and dreams sometimes, diba? Embodied by a rooster. Pero nakakatuwa kasi sa kanyang kwento, makikita mo din na from trusting and being chained by sugal and gambling, ganyan. Makita natin yung shift na once he placed his trust in God, that's where everything shifted. Tama yon, hindi sa sarili nating lakas, lalo na sa panahon ng krisis. Maraming tao ang naghahanap ng kakapitan. Ang iba, bisyo, sugal, o sarili nilang lakas. Pero tulad ni Raymond, maaaring dumating ang punto ng mapagtanto mong handa mo kayang baguhin ang iyong buhay ng ikaw lang? Siyempre hindi, di ba? Yes. Marahil ay may mga nanunood ngayon na katulad ni Raymond. Pagod ka na sa paulit-ulit na pagkakamali. O sa problema, pagod ka na rin. O pagod ka na sa kabigatan ng buhay. Sinubukan mong bumangon pero tila paulit-ulit ka rin bumabagsak. Ang kwento ni Raymond ay paalala na sa panahon ng krisis, may Diyos na handang sumagip at magbigay ng bagong simula. Nang isuko niya ang kanyang buhay kay Jesus, doon nagsimula ang tunay na pagbabago. At ito ang magandang balita, kaibigan. Mahal ka ng Diyos. Hindi hadlang ang iyong nakaraan, kasalanan o pagkukulang para tanggapin ka ng Panginoon. Alam niyo po, ang kailangan nating gawin tanggapin si Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Ito ang magandang balita na kahit ano pang karumi ang iyong nakaraan, kaya kanyang linisin at iligtas at gawing kanyang anak. At kung nais mong tanggapin ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos, pwede niyo pong sabayan itong maikling panalangin ito. Para sa ito, kaibigan, itong pag-ibig na ito, manalangin po tayo. Aking Diyos, Ama sa langit, patawarin po ninyo ako sa aking mga nagawang pagkakamali sa inyo at sa aking kapwa. Ngayong oras na ito, tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita sa aking buhay ngayong oras na ito. Maraming salamat sa bagong simula, sa bagong pag-asa at sa bagong buhay kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa aming panalangin at taos-pusong tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, today is your spiritual birthday. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Let us know about your important decision today. I-text ang Yes, tinanggap ko si Jesus kasama ang inyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. For our viewers abroad, you may send it to 63917-126-1442. Kung ikaw ay nanunood online, please comment, yes, tinanggap ko si Jesus. And for those who want to join our online Bible study group, just comment BSG para makonek ka ng Prayer Center representative sa ating susunod na online Bible study group. Sabay-sabay tayong matuto at lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Samantala, pakiramdam mo ba pabigat ng pabigat ang buhay? Nako, tiyak na marami ang makaka-relate sa kwento ni Sheena. Naglalakad siya ng halos 10 kilometro papasok sa paaralan at may mga panahong kalahating ulam lang ang kaya niyang bilhin. Minsan pa nga humihingi siya ng tigpipisong tulong sa kanyang mga klase para lang makaraos sa araw-araw. Sa gitna ng matinding krisis sa kanilang buhay, paano nga ba siya nakabangon at naging
world champion sa pagkanta. Tunghayan ang kanyang inspiring stories sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, kaya stay with us. Asin po yung inuulam nila. Nagkika po sila, tapos ubo, sipon po. Pilit man kasi niyang pagkasyahin ang 300 pisong kinikita sa pamimitas ng gulay. Wala pa ring katiyakan na ito'y aabot hanggang sa susunod na pananghalian. Parang naawa ko, ma'am. Naglunsad ang Operation Blessing ng Bless a Child program sa Sitio Dueg, Tarlac. Sa loob ng 9 na buwan, 77 katutubong bata ang mabibigyan ng masustansyang pananghalian, medical check-ups, hygiene kits at school supplies. Maraming salamat po sa Operation Blessing. For Jeric and Jeka, every nutritious meal was more than just relief from hunger. It gave them strength, energy for school, and a reason to smile again. Thank you for your continued support. Marami pang batang katulad nila ang naghihintay ng ating sama-samang tulong. To donate, visit cbnasia.com/give or scan our GCash QR code on your screen. God bless you more and more. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis, we can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. Victory is not about the medals and achievements that you will have. It's about sharing the word and sharing yung love ko para sa kanila. Sabi ko, how will I do that, Lord? Paano? Ang pagkahilig sa musika ay natural na sa kanilang pamilya. Start ako, pinush ako ng nanay ko nung 7 years old. Tapos sabi niya, baka daw maganda ako kumanta. Hindi naman kasi talaga ako mahilig kumanta. Nag-aral siyang umawit sa patnubay ng kanyang mommy at Kuya Felson. I usually sing Regine Velasquez songs. Like Pangako, Sa Piling Mo, Dadalhin. Ang sikreto sa pagiging kampyon ng mga awit ay ang pag-awit ng galing sa puso. I speak the message or I interpret it with love. Kung ano yung pagkakaintindi ko at kung ano yung message ko, nire-research ko talaga siya. Mas lumalim pa ang mga hugot ng emosyon ni Sheena dahil sa mga dagok na kinaharap ng kanyang pamilya. Yun, maayos yung buhay namin noon. Tapos, nagkaroon ng sakit si Daddy. Nagda-dialysis na siya. Nagkaroon na kami ng financial problem. Elementary. Nag-iipon ako pang private school ko kasi nga ayokong maging burden sa kanila. Natutong magtiis at dumiskarte si Sheena upang hindi maging pabigat sa kanyang pamilya. From dito sa bahay namin hanggang dun sa school namin, ang estimated na kilometers ko noon 10 kilometers ang nilalakad ko. Makapasok lang kasi 20 pesos lang yung baon ko. Hindi nahihiya si Sheena na humingi ng tulong. Bibili ako ng half rice, tapos manghihingi ako ng sabaw. O kaya pagka sobrang tight na yung budget ko, mangangalog ako sa mga classmate ko, penga akong piso, ganyan-ganyan, pakalog ng piso, ganyan-ganyan. Hanggang sa nakakaipon ako ng 10 pesos, tapos may pang tricycle na ako pang uwi. Yun. So, mga para-paraan lang din naman. Hindi naman ako nahihiya kasi yun kami. Yun ang estado ng buhay namin. And wala kang kailangang ikahiya sa ganun. Pumanaw ang ama ni Sheena. Bagaman malaking dagok ito sa kanilang pamilya, hindi iyon hadlang sa pangarap ng batang mang-aawit. I keep singing though, kasi doon ko na-express yung feelings ko. Naging inspirasyon at motibasyon ang mga pagsubok na dinaanan ni Sheena upang sumabak sa pandaigdigang entablado. Nakita namin sa website yung World Championship of Performing Arts. Tapos, sabi ko, sige, try natin. Baka mamaya pag walang gospel dyan, hindi ako tutuloy dyan. Kasi ayokong i-expose yung sarili ko. Hindi ko kaya.
Nag-audition si Sheena sa Philippine leg ng competition. For 1 minute lang, I have to do it in a cappella. Tapos, nagulat ako, paglabas ko, may binigay sa aking slip. Congratulations, you are eligible to represent the Philippines in World Championship of Performing Arts. Sabi ko, totoo ba to, Lord? Dinala ni Sheena ang bandera ng Pilipinas sa kompetisyon at alam niyang tutungo siya sa Amerika para sa mahalagang misyon. Mission, pagdating ko doon, ay mag-share ng gospel sa Team Philippines. So sabi ko, sige, tara, let's come up with a Bible study. Just, Lord, just speak to them using my voice. Use me, O Lord. Yun yung prayer ko that time. Ang Panginoon ang naging sandigan ng Team Philippines sa Patimpalak. I'm a multi-medalist in World Championship of Performing Arts. I won gold medal for Industry Award, silver medal for Broadway category, and bronze medal for Gospel category. Karangalan para kay Sheena ang maipanalo ang laban para sa Pilipinas. Instant celebrity ka talaga kasi they look up Filipinos in performing arts talaga. Gamit ang galing sa pagkanta at ang mapapait na karanasan, naiuwi ni Sheena ang mga medalya at ang karangalang mabigyang papuri si Jesus sa kanyang buhay. Victory is not about the medals and achievements that you will have. It's about sharing the word and sharing yung love ko para sa kanila. Alam mo, Eric, hanga ako sa faithfulness ni Sheena. 'Di ba? Kahit na nahihirapan sa buhay, didiskartehan ko to. And even when this chance na mag-W ko pa, ang una na pang naisip na ko, Lord, kailangan align pa rin to sa values ko and sa relationship nating dalawa. Hindi siya nasilaw sa kung anong pwede niyang makamit sa W ko pa, but she trusted that, Lord, if this is what you want me to do, I will do it because you want me to do it, not because it can give me a platform or an opportunity. At yan ang tatak ng isang tunay na mananampalataya. Sa panahon ng krisis, madaling panghinaan ng loob kapag ang buhay ay puno ng kakulangan at pagkawala. Tulad ng kwento ni Sheena, dumaan siya sa matinding kahirapan, naglalakad ng malayo, di ba? Papasok ng eskwela, nakakaranas ng gutom, at kalaunan ay pagkawala ng kanyang ama. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, pinili niyang huwag sumuko at kumapit sa Diyos na siyang naging lakas niya sa bawat pagsubok. Kaya kung ikaw ay dumaraan din sa krisis sa buhay ngayon, tandaan mo may Diyos na kayang magbigay ng lakas, pag-asa at panibagong direksyon. Sabi nga sa Philippians 4:13 sa ating wika, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Samantala, isang matinding health crisis ang kinaharap ni Kim. Ayon sa kanyang doktor, 5 taon na lamang ang maaaring itagal niya dahil sa cancer. Paano niya malalampasan ang taning na ito sa kanyang buhay? Alamin natin yan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Sa panahon ng krisis, araw-araw nating hinaharap ang iba't ibang pagsubok tulad ng karamdaman, utang, kahirapan at maging mga sirang relasyon na tila walang solusyon. Sa ganitong mga pagkakataon, madaling mapagod, panghinaan ng loob at mawalan ng pag-asa. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi dapat huminto, ang panalangin. Kaya sama-sama tayong magpatuloy sa Push Pilipinas, Pray Until Something Happens. Dahil sa bawat panalangin, may Diyos na nakikinig, kumikilos at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng krisis. Tama yan. Iyan ang napatunayan ni Jack. Sabi niya, isa ako sa mga na-bless at pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng The 700 Club Asia through prayer. Totoo na ang panalangin ay makapangyarihan. Amen. Heto naman, message mula kay Mark. The 700 Club Asia, ipanalangin po natin ang ating bayan. Marami na pong mga opisyal ang tila, hindi na natatakot gumawa ng mali. Kawawa po ang mga ordinaryong Pilipino na siyang higit na naapektuhan. Naway patuloy tayong manalangin para sa katapatan, katarungan at pagbabago sa ating Pilipinas. Salamat Mark sa iyong mensahe. Sabay-sabay nating ipanalangin ang ating bansa. Manalangin po tayo.
Aming Panginoon, aming Diyos Ama sa langit, alam namin na Ika'y makapangyarihan at Ikaw pa rin po ang may kontrol ng aming bansa. Sa kabila po ng mga pagnanakawan, kahirapan, naniniwala kami may pag-asa ang Pilipinas sa aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. In times of crisis, we can stand fearless together. Our actions today shapes tomorrow, changing lives and building a better future. Partner with us kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt. Plus, exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Wear that bold statement and bring hope. Scan the QR code to donate and be a CBN Asia partner today. Tulad ng maraming babae, ang pagiging ina ang isa sa pinakamimithi ni Kim Pascual sa buhay. Ngunit agad ding gumuho ang pangarap na ito nang madiagnose siya na may cancer of the uterus. They will remove everything, yung lahat ng uterus at saka yung ovaries. Siyempre, ano magiging reaction mo? Sasabihin, hindi ka magkakaanak, 20 years old ka, you have a life na, you have dreams of having family, and coming from a broken family, that's a very simple dream that you wanted to have. At sa araw mismo ng kanyang operasyon, ay isinuko niya kay Jesus ang lahat. In the banyo, that was when I first cried. Sabi ko sa toilet, sabi ko, Lord, if you're really the Lord, sabi ko sa kanya, I accept you as my Lord. And as my Lord, you will be the one to take care of me. It was the first time I really verbalized yung pagiging Lord niya sa akin. Matapos nito ay matapang niyang sinuong ang operasyon. Natanggal man ang organ na apektado ng cancer, mayroon naman siyang natanggap na di kanais-nais na balita. You were given 5 years to live at that time. I started to think, I will live a normal life. I will not wait for death. I will not wait for the 5 years. Dahil dito, ay pinili ni Kim na mag-aral ng medisina upang malubos ang nalalabing 5 taon ng kanyang buhay. I never went with other people. I would only be very close with 1 or 3 of my kaibigans. Hindi ako close sa kanila. They knew what was happening in my life, but they cannot question. Ayokong kaawaan ako at saka ayokong pag-usapan kasi I'm looking forward to the years that na meron ako. I don't want to look back. Pinalakas ni Kim ang sarili sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanyang relasyon sa Panginoon. I became a leader. I went in church planting. I would go on missions for months. I also started to really read my Bible every day. Ngunit sa kabila nito, ay di pa niya malimot ang katotohanan na hindi na siya makakapagsilang pa. I love children, but I don't want me to be involved in children because this is the one that reminds me of my kahinaan. Nagpapaiyak ako parati ng bata. Nalampasan ni Kim ang taning na 5 taon sa kanyang buhay. Naging ganap na siyang doktor. Ngunit panibagong dagok ang kanyang kinaharap na diagnose siya na may colon cancer. Tapos ang sabi ko lang ganito, can you give me a month so that I can pray for this particular yung diagnosis nyo and let me prepare myself.
I knew in my heart that I needed to pray. And it was a month of, I told myself, I will need to hear God. Bakit nangyayari to? And I had an expectation that I was going to be healed. At matapos ang hininging palugit, ay muli siyang nagpatingin. They can't find anything during the colonoscopy, and they don't need to do a resection. I felt the joy afterwards, and I felt that God is giving me a miracle. Ngayon ay patuloy na baon-baon ni Kim ang kanyang mga karanasan sa kanyang pagnanais na makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng Operation Blessing. Makita ko lang yung perishing people that they can die anytime. Baka hindi nila narinig yung merong pwedeng sambahin sila at maging Lord nila para madala sila at mabigyan sila ng buhay na walang hanggan. That is the reason why I am so passionate about my work. I am blessed to have seen God's hand, miracles, twice. First, He used people, the doctors. The second healing was the Lord showed me that I can heal you even without people. Even without people, the doctors, even without yung mga nurses, yung mga health professionals. But I will heal you because you asked for the healing. Kung mayroon mang nais makamit si Kim, ito ay ang maisaayos ang buhay pamilya na matagal nang hinahangad. I also started to really spend more time with my family and really make of my family. I want to have a perfect family, a family I dreamed of when my pre-cancer years. And lastly, I want to spend more time with children. I regained that love for children. Kung may Diyos ka, wala kang rason kung bakit wala kang hope eh. I won't be here if He's not here, if He's not the one who gave me. Patay na ako. Kasi may taning ka nga eh. Pero siya yung nag-strengthen nung buhay mo eh. Kaya ako nagagawa ito eh. Dahil sa Kanya. Hindi ako maghahangad ng kung ano-ano pa eh. Kasi alam ko, hindi ko kailangan yon. Dahil yung buhay ko importante. At yung buhay ng mga tao importante. He is the life. No question about it. The only description is, He's my life. Wala talagang imposible kay Lord. May himala kay God. Tama ka dyan. Sa buhay, ano man ang krisis na iyong kinakaharap, kakulangan sa pera, kahirapan o karamdaman, huwag kang susuko. Nariyan ang ating Panginoon na laging handang tumulong at sumuporta sa atin. Gaya ng sinasabi sa Psalm 54 verse 4, God is my helper, the Lord is the provider for my life. Sa panahon ng krisis, ang kailangan lang nating gawin, keep calm and trust God. Amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner right now. Just call the number on your screen or scan the QR code that is displayed. God bless you more and more. Yung asawa ko, mas lumala pa siya eh. Mas naging lulong pa siya sa bisyo niya. Lumalayo siya sa akin. I was at my most miserable point. It's very painful. But I also learned how to surrender everything to God. Hindi rin na nagtagal, napagod din ako. Sabi ko siguro hindi ako para sa business. Lord, sabi ko gusto ko pa rin naman umasenso.